Gurubat, binira na ba ni Trump, binira na ba ni Trump ICC? Sabi naka-freeze na assets nila. Opo, nagkaroon na po ng executive order si Donald Trump. Pinarusahan niya na yung ICC. Freeze po ang mga asset ng ICC. Ayon nga sa presidente ng ICC, problemado sila sa operation. Kaya po yung nagsabi na hindi po tayo priority ng ICC. At isa pa po, no? Lahat po na makikipagtulungan sa ICC, papatawan din ng parusa ng US. Ayon po dyan sa executive order. So kung makikipagtulungan kayo sa ICC at meron kayong pera sa Amerika, ipipris. Kinabahan na naman yung mga may pera sa Amerika. Sige, papasukin nyo pa ICC. Hindi tayo member, pero papapasukin nyo. Bahala kayo. Per tao po yan. Yung mga taong makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Ipipress nila. Sigurado kayo mananalo po lahat yung mga tinalaga nilang buhayang prosecutor. Sigurado po. Hindi sigurado. Tsaka, hindi naman po tatakbo. Halimbawa si Luis Tro. Ang takbo niya po, ang alam ko, governor eh. Kahit manalo siya, hindi na rin siya congressman. Wala daw West Philippine Sea. Ganito po yan, no? Wala naman po nung nag-aaral tayo, di ba? Wala po talaga yan. Political po yan. Pero, siyempre, kinikilala na natin yan. Pero wala naman po talagang West Philippine Sea noon. Yung sinasabi po nating West Philippine Sea, bahagi po yan ng South China Sea. Kaya po, panlito po kasi yan eh. Di ba? Dahil pag sinabing West Philippine Sea, akala natin atin lahat yun. No? Yung tinatawag nating West Philippine Sea, iba rin po ang tawag dyan ng Inchik. Iba rin po yung tawag dyan ng mga ibang bansa. Tawag lang natin yan. Hindi porket tinawag mo yan na West Philippine Sea, atin na. Disputed po. Ang teritoryo po kasi, lupa, di ba? Yung sea po, meron lang po tayo na exclusive economic zone. Atin po yun. Pero hindi po natin teritoryo yun. Tayo lang po yung pangunahing mangingisda dyan, etc. Okay. Ngayon po, sa kasawiang palad, ang mga teritoryo po, labanan po ng teritoryo, kahit po magbasa kayo ng mga history, wala pong mga bibihira po yung usapin na teritoryo na dakdakan. Amin yan, nanalo kami, wala po nun eh. Hindi po papayag yung mga mayayamang bansa. Sa teritoryo, ang usapin po, pag hindi mo kayang ipagtanggol, hindi iyo yan. Hindi po pwedeng amin yan. Kaya tutulungan kami ng Amerika, tutulungan kami ng Australia, tutulungan kami ng Japan para ipagtanggol yan. Matagal na pong kinikilala yung anong tawag dito? Matagal na pong unwritten po yan na pag sa teritoryo po, pag hindi mo kayang ipagtanggol, hindi iyo. Nakuha nyo? Okay. So, ibig sabihin, atin lang yan kung kaya pa nating ipagtanggol. Hindi nyo pwedeng hindi kayo pwedeng umiyak na yung China sinasakop kami. Kaya nga may terminong sakop eh. Matagal na po yan noon. Wala pa po akong narinig. Lahat po sa panahon ng sakupan. Tayo ilang beses na tayo nasakop. Nasakop tayo ng Spain, nasakop tayo ng Japan, nasakop tayo ng US. Wala naman pong nung sinasakop tayo irereklamo namin kayo. Hindi po uso yan. Wala pong kumikilala dyan sa mga reklamo na yan.
Yung po bang lumusob yung Russia sa Ukraine? Nagreklamo ba yung Ukraine? Naghanap ba ng international na korte yung Ukraine para isumbong yung Russia? Katatawanan po yan. Ang teritoryo ay sayo hanggat hindi pa nakukuha ng iba. Nakukuha po ninyo? Hindi po kahit na anong pagpapalit natin ng tawag dyan. Kaya po ganun yun. Yung amin yan, amin yan, amin yan. Kalokohan po yung amin yan. No? Hanggat kaya mong ipagtanggol. Kung inaangkin mo, ipagtanggol mo. Pag hindi mo na kaya ipagtanggol, hindi na iyo yan. Salitaan lang po yan. Hindi po uso sa history yung salitaan. Ang dami pong imperyong nagsasakupan. Roman Empire, sinakop niya mga napakalalaking lupain. Meron bang mga kaharian na nagsabi, amin to eh. Eh kaya nga sinasakop namin kayo, eto na nga kami na nga ang boss nyo. Amin na yan. Ganun po ang history. At wala po sa kasaysayan na sinasakop, kahit tayo noon, sinakop tayo, wala tayong pinagsumbungan. Ay, sinasakop po kami na Spain. Tulungan nyo po kami pag nagpapatulong kayo. Hindi inyo yung teritoryo nyo. Hindi nyo kaya eh. Nakuha po ninyo. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang teritoryo. Hindi inyo. Kaya nga tayo may mga navy. Kaya nga may armed forces. Para ipagtanggol mo yung teritoryo mo. Kung iyo yan, dapat ikaw ang nagpapatrolya dyan. Kung nagpapatrolya dyan, ibang bansa, hindi iyo yan. Nakikinood ka lang. Ayun na naman po yung mga inchik ko. Nariyan na naman sila. Indian Ocean pa sa mga Indian. Hindi po. Wala pong bansang makakasakop ng ocean. Mas malaki po ang mga ocean kaysa mga bansa. So, Indian Ocean, hindi po sa India yun. Indian Ocean lang ang tawag doon. Okay? Dati ang tagal na niyan, South China Sea. Ibig ba sabihin, kanila yan? Hindi. South China Sea yan eh. Pangalan lang yung South China Sea, pero hindi inyo yan. Matagal ng pangalan yan. Yung dagat na nakikita natin riyan sa western part, South China Sea yan. Pero hindi ibig sabihin yan na yan ay sa China. Atin yun. Hindi ba? Atin yun po siya yung pinagsuswimingan mo. Kahit ba South China sinawag dyan, nagsuswimming mga Pilipino. Atin yan. So iba po yung mga iniisip lang. Kaya po may mga pagtatanggol na ginagawa. Kaya po walang bilib sa atin yung mga yung mga bansa na dakdakay na dakdak na hindi nyo nga mapagtanggol yung binobomba kayo ng tubig pa lang. Water cannon pa lang, hindi. Humihingi na kayo ng tulong. Sabihin yung Zambales sa China yun, Boss Buds. Paano magiging China yung Zambales? Kung sino po yung namamahala, siya po may-ari. Halimbawa po Zambales, sino ba ang gobernur dyan? Inchik ba? Hindi nyo nakukuha eh. Yung Kalayaan Island, kanino yan? Atin yan. Meron tayong riyan eh. Yung actually, yung actual na mga naninirahan. Nagbubutuhan tayo doon sa yung Kalayaan ay isang munisipalidad ng Palawan di atin yun. Yung actually occupying a territory, kanya yun. Hindi sasabihin natin yung artificial island na China. Katulad nung ang usapin dyan, yung mga artificial island ng China. Ginawa ng China. Sasabihin yung atin yun. O di atin pala, di pabutuhin yung mga tao ron. Mangampanya dun. Hindi pa pwede dahil incheck yun naroon eh. Ang teritoryo, kung sino po yung actually occupying. No?
Siya po ang may-ari ng teritoryo. Mga ano lang po yan, mga amin to lahat. Okay, pwede mong angkinin yan lahat. Yung China po, inaangkin niya lahat. Eh, sino ba nag-occupy sa kalayaan? Tayo. O, di atin yun. Kung ano yung teritoryong inokupahan mo, iyo yun. Kaya magkakatabi, magkakaibang bansa ang may umahawak doon. Yung salitaan lang, wala yan. Amin yan. Pero ang boss parang hindi matatapos sa 19th Congress, itutuloy pa ba yan sa 20th Congress o bagong impeachment na naman ang i-file? Pag hindi po nila tinuloy, next year na yan. Hindi na pwedeng, kasi once, isang beses lang po sa isang taon eh. Hayaan na po natin problema yung mga abogado dyan. Kasi ang dami ko naririnig, yung isa po pwede naman. Sabi nga ni Marcoleta, baka isa na siya sa mga judge, di ba? So, pare-pareho naman silang marurunong sa batas. Big yes, PDP laban lineup, solid, siyam kami. Ayan po. Yung mga pamilya po natin, lalo na kayong mga OFW, sabihan nyo sila, pag hindi binoto, wala na kayong padala. Kasi hindi naunawa, minsan kasi, di ba? Minsan kasi yung nauuna yung sino yung magbibigay ng ayuda, sino yung bibili ng boto minsan eh. Ang pagkakaiba kasi, tignan nyo po karamihan po ng OFW, di ba, maka Duterte. Yun po yung magandang magandang attitude ni BP Sara. By example eto lang 'yan. No, wag niyo masyadong damdamin. Kaya namin 'yan. Si BP Sara po ang inimpeach, hindi po tayo. Kaya wag po kayong magpaapekto. Ibigay niyo po sa may mga kakayahan na umintindi katulad nila BP Sara. Alam nila gagawin nila, may mga abogado sila eh. Kaya po yung mga pinoproblema nyo, paano kung dadayain? Alam na po ng mga kandidato yan, ba't naman sila papadaya? May libreta akong iniwan sa pamilya ko bago ako bumalik dito sa Dubai, line up ni Duterte. Kami po mga OFW, hindi pwedeng diktahan. Kami po ay after sa ikabubuti ng pamilya namin at ng ating bansa. Malaki po ang kinukuha nilang tax sa amin sa sweldo namin, Duterte kami. Yun po yun. Yun po yung pagkakaiba talaga ng kumikita ka na sa sarili mo. Eh, karamihan po kasi